May malaking decision na kailangan gawin at maaring ito na ang huling piraso ng puzzle ng Lakers ngayong off-season. Bumagsak na ang team option ni Jonathan Kuminga sa Hawks kaya unrestricted free agent na siya ngayon at kasalukuyang tinitimbang niya kung saan siya pupunta. Pero hindi lang ito tungkol sa isang manlalaro. Ito ay tungkol sa kung paano nagawang ubusin ng Lakers ang halos $250 million nila sa ibang manlalaro. Habang ang taong dapat sana'y tumulong sa kanila, si LeBron James mismo, ay wala nang bahagi sa larawan. Kaya ang totoong tanong ay hindi lamang, pipiliin ba ni Kuminga ang Lakers? Kundi, bakit unang-una hindi na sapat ang kaya ng Lakers para siguraduhing mananatili siya? Nitong Hunyo, opisyal nang umalis si LeBron James sa Lakers matapos ang 8 taon at pinili niyang sumali sa Philadelphia 76ers, desisyong batay ayon sa mga ulat sa komportableng relasyon niya kay Tyrese Maxey, kapwa nila kliyente ni Rich Paul sa Clutch Sports. Ibig sabihin, kasabay ng pag-alis ni LeBron, biglang lumabas ang mahigit $50 million na cap space ng Lakers. Pera na dati ay nakatali sa kontrata niya, at doon nagsimula ang tunay na kwento. Ginamit ng Lakers ang halos lahat ng cap space na iyon sa mabilis na sunod-sunod na paggasta, sign and trade para kay Walker Kessler, kontrata para kina Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili at Colin Sexton, dagdag pa sina Kevin Looney, Zaire Williams at Matisse Thybulle sa minimum deals. Sa kabuuan, mahigit $1 bilyon ang nagastos ng Lakers sa isang summer. Ang resulta? Sa oras na dumating ang balita na tinanggihan ng Hawks ang team option ni Kuminga noong June 29 at nag-usap sila kinabukasan kina GM Rob Pelinka at Coach JJ Redick tungkol sa isang vision bilang high minutes wing katabi ni Luka Doncic, wala na halos matirang financial room ang Lakers para dito. Iyon ang dahilan kaya kailangan ng Lakers ng sign and trade sa halip na direktang free agent signing. At doon papasok ang mga kakompetensya tulad ng Cavaliers at Kings na parehong may sariling paraan para makuha si Kuminga. Sa unang tingin, mukhang normal lang ito. Bahagi ng roster building. Pero kung babalikan natin, malinaw na may pagpipilian ng Lakers noon. Gastusin lahat ng cap space nila kaagad or mag-iwan ng puwang para sa mas malaking piraso tulad ni Kuminga. Pero narito ang parte na madalas hindi na pag-uusapan, reported. Bago pa man umalis si LeBron, may mga ulat na noon pang tag-init ay pinag-uusapan na kung papayag ba siyang kumuha ng discount, halimbawa ang $9.4 million room mid-level exception, para lang manatili sa Lakers habang binubuksan ang cap space para sa isang center o starter na kailangan nila. Ayon sa mga ulat noon, bihira lang kumuha ng pay cut si LeBron sa buong karera niya, at hindi rin siya obligadong gawin iyon. Kinita niya naman talaga ang pera na sinign niya. Sa huli, hindi ito nangyari. Umalis na lang siya, pumunta sa Philadelphia, at kasama niya ang malaking katanungan. Kung kumuha sana siya ng mas mababang kontrata, magkakaroon kaya ng sapat na puwang ang Lakers na hindi lang para sa isang center, kundi pati na rin para agad na masecure si Kuminga nang hindi na kailangan ng 3 panig na sign and trade puzzle? Yes, hindi naman talaga obligado si LeBron na sumakripisyo ng pera para sa isang team na hindi rin naman guaranteed na maglalagay sa kanya sa pwesto para manalo muli ng championship. Yes, matagal na siyang lumipat-lipat ng desisyon batay sa kaligayahan, hindi sa pera. At oo, may punto rin ang mga nagsasabing hindi naman siya ang dapat pumasan ng buong financial burden ng isang organization. Pero, kung titingnan natin ang kabuuan, ang huling resulta ay malinaw. Nawalan ng $50 million pinakamalaking piraso ang Lakers dahil sa pag-alis niya at dun din, nagsimula ang cash-strapped na situation na kinakaharap nila ngayon habang sinusubukang kunin si Kuminga, kaya nongan 2 panig ang nasa decision. Sa panig ni Kuminga, dahil kailangang mag 3-year deal ang sign and trade base sa mga patakaran ng liga, maaari siyang malock sa kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 million sa 3 taon. Kontrata na tinanggihan na niya noon nang alukin siya ng Lakers ng 2-year $20 million na deal. Or kaya, pwede rin niyang kunin ang isang cap exception ngayon, mas maliit na halaga pero mas maaga siyang makakabalik sa free agency sa susunod na taon. Sa panig naman ng Lakers, kailangan nilang pumili sa pagitan ng Hawks, Cavaliers at Kings sa isang sign and trade na hindi pa rin sigurado hanggang ngayon habang wala na silang natitirang cap space bilang backup plan.
Kung mangyari ang sign and trade, makakakuha ang Lakers ng batang wing na may mataas na potential na tumakbo katabi ni Doncic, pero sa presyong 3 taon nang nakalock kahit hindi pa sigurado ang fit. Kung hindi naman ito matuloy, mananatiling walang wing solution ang Lakers pagpasok ng bagong season, kasunod pa ng pagkawala ng $50 million na sana'y magagamit kung mas maaga pang na-secure ang decision. Alinman dito, hindi na lang ito tungkol sa isang free agent na pipiliin ang team niya. Ito na tungkol sa kung paano babangon ang isang franchise matapos mawala ang manlalarong 8 taong tumayong haligi ng bawat financial at basketball na desisyon nila. Hindi pa natin alam kung saan sa huli mapupunta si Kuminga. Pero malinaw ang isang bagay. Nagsimula ang kwentong ito hindi sa kanya, kundi sa decision ni LeBron na hindi na sakripisyuhin ang sarili niyang kontrata para sa isang team na 8 niyang taong pinaglingkuran. Kung ikaw si LeBron, sasakripisyuhin mo ba ang bahagi ng sarili mong kontrata para lang matulungan ang Lakers na kompletuhin ang roster? At kung ikaw naman si Kuminga, pipiliin mo ba ang mas malaking kontrata sa sign and trade or ang mas aagang balik sa free agency? I-comment niyo sa baba, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod na balita. Salamat sa panonood at magandang araw o gabi sa inyong lahat.